haggard celebrity mahuhula natin ay nagbigay na ng kanilang mga predictions for the upcoming 2026 mga hula ni Rudy Baldwin. Kung so kung mga hindi po nakakakilala kay Rudy Baldwin, ito po ang isa sa mga magagaling na mahuhula natin dito sa Pilipinas, kagaya din siya ni Jay Costura. So may mga prediction siya na parang dadanak nga daw ang dugo ngayon Naku, 20. naku, naku. Alam niyo kasi mga pre, yung hula po ni Rudy Baldwin, karamihan po ay nagkakatotoo po talaga. At ayon dito sa hula niya ngayong 2026, no? Meron daw pong isang vlogger naka-live, okay? Tapos kumbaga mamamatay, babarilin, parang gano'n, 'di ba? So dadanak po ng dugo. So alam naman po natin mga pre kung sino yung grupo ng mga agresibo at sino yung mga utak kriminal, 'di ba? Kung naalala nyo, may isang PBBM vlogger din noon na negosyante na binaril din po. Okay? Pinapatay. Kasi bumaliktad siya eh. Noon kasi DDS siya and then pagbaliktad niya, pinapatay po siya. Okay, so sino po kaya itong vlogger na to? Okay? Sa bagay, hula nga. May dadanak na dugo. So, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay. So, ito na, no? May TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo. Ayan, ha? Sana po inyong supportahan po yung ating mga social media accounts para dyan po tayo magkita-kita. Ayan. Syempre mga pre, ayan ha. Tuloy na po natin yung ating reaction. Pakinggan po natin ang video ito. 2026. Bakit dadanak ang dugo ngayon 2026? Kasi sabi niya may mga mamamatay daw na mga showbiz personalities, mga vloggers na mamamatay, no, mamamaalam at babasahin Naku, may mamamatay. natin mamaya kung paano niya hinulaan, kung paano magsasakabilang buhay itong mga ito. Pero bakit ganun walang politician? Bakit ganun wala bang former sa listahan? Charis. Former. Walang matibay yung buhay nun. Matibay yung buhay nung mayabang na degonyo na yon. Matibay yung buhay nun kaya mukhang safe pa siya ngayon 2026. Alam niyo naman pag masamang tao hindi agad kinukuha yan, di ba? Kumbaga hindi agad pinapadala sa impyerno. So sabi niya dito, kasi meron siyang vlog, ano nyo na lang din, no? Kung gusto niyo talaga ng mapanood yung buong hula niya, is punta na lang kayo sa kanyang YouTube channel. Pero ito, babasahin ko lang ng bilis at bibigyan ko lang siya ng reaction. So sabi niya dito, ang isang showbiz personality daw rather, ay mamamaalam dahil sa aksidente habang isang vlogger naman ay papatayin habang naka-live broadcast sa social media. Oh my God. Grabe. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon, no? Biruin nyo, habang naka-live broadcast, chuchugiin. May mga ganun. Siyempre, mga DJs, ganun utak eh. Diba? Kaya mga PBBM vloggers, ingat-ingat po tayo kasi may ganun po palang hula, no? Then alam naman po natin yung ating mga kalaban ay utak kriminal, di ba? Kayang kumitil ng buhay, pero siyempre hindi naman po tayo takot dyan. Hindi po tayo takot dyan. Hanggat wala po tayong ginagawang masama, ay dapat sila yung matakot, di ba? Tuloy lang po tayo sa ating pinaglalaban mga pre, di ba? Oo, sa ating dapat tayo may paninindigan tayo. Oo. Kung alin po yung tama, doon po tayo at banatan po natin yung may tama. Anong eksena na? Iba na talaga utak ng mga tao ngayon, no? May nangyari ng ganito sa ibang bansa, babae yung pinatay, no? Famous content creator din siya. Pinatay siya, binaril siya ng ilang beses habang naka-live broadcast. So anyway, sabi dito, 3 pandemya naman ang mararanasan ng Pilipinas kasabay ng 2 malalakas na bagyo at sunod-sunod na lindol sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ilan lang yan sa mga prediksyon ng psychic at fortune teller na... Ayan na, may pandemya, may bagyo, lindol, darating. Pag nangyari po yan, in case lang may nangyari na ganun nga, wag naman po sana. Sasabihin agad ng mga kulto, pinakulong ninyo kasi si Kibuloy, kaya yung mga bagyo nagdatingan na, yung mga lindol. I-claim agad nila yan. Mga bungguloy talaga yung mga miyembro ni Kibuloy, no? Iba po yung pagdamungguloy nila kasi kupal. Di ba? Iba yung pagdamungguloy nila sa normal na mungguloid, ha? Buti pa yung normal na mungguloid, marespeto pa itong mga to. Diba? Mukhang mawakwak. Papangit pa. Tuloy natin. Rudy Baldwin na maaaring mangyari ngayong 2026. So, maaaring mangyari ngayong 2026 is not saying na talagang mangyayari ito kasi nga hula nga, di ba? So anyway,
reversible naman to. Reversible! So sabi niya sa kanyang Facebook account, muling ibinahagi ni Rudy nitong Miyerkules, December 31, bago pala to mag-New Year, no? Yung buong video, inisa-isa niya daw doon. Kung ano yung mga nakikita niyang pangitain para sa 2026. Sabi niya yung ating taong 2025 is taon ng biblical year. Ngunit itong taong 2026 is a year of fear. So ibig sabihin po nun, ito yung taong 2026, ito yung taon na mabagsik, na may apoy, tubig at dugo. Sa madaling salita, nabubuhay na naman ang mga bloody years. Tapos meron pa talagang dalawang bagyo na kasing lakas ni Goni at ni Yolanda. Maraming buhay ang kukunin at mawawala, sabi niya. Kailangang mag-ingat at paghandaan din daw ang lahat ng mga magaganap na lindol kasabay ng mga bagyo, particular sa Aklan, Abra, Baguio, Pangasinan, Zamboanga, Marawi, Batanes, Bicol at iba pang lugar. Buting parang wala naman siya nabanggit na Manila, no? So posible din daw na maganap this year ang pinaghahandaan at kinatatakutan na the big one. Wala pong masama na manalangin tayong huwag mangyari kasi kahit ako ayaw ko mangyari yon. Sabi niya, magpuputukan din daw ang 6 na bulkan sa bansa. Dapat ang bilang talaga dito is 7. Doon sa vision ko is may isang sobrang tagal na siyang nahihimlay. Sobrang tagal na niya nahimlay, hindi siya inaasahang mag-erupt. Pero sa pagbabago ng panahon, bigla itong magiging active. 3 pandemic din daw ma-experience sa mga Pilipino, kabilang na dyan ang pagbabalik ng monkeypox. Dahil dito magpapatupad muli ng lockdown sa maraming bahagi ng bansa. So particularly daw sa mga probinsya. At nakikita din daw niya na may isang female young star na napasang masalistahan ng pinakamagandang babae na tatamaan ng isa sa mga naturang pandemya na siyang magiging sanhi ng kanyang pagkasawi. So, yun. Iingat din niya ang mga content creators ngayong 2026 sa posibleng mabiktima ng mga krimen. May nakikita rin ako isang vlogger na habang nakalive siya ay pinatay sa harapan ng camera. Ayan ha. Abangan po natin yan mga pre. Tayo po, hindi po natin gawain na pumatay ng tao, kumitil ng buhay, no? Na gaganti tayo sa mga vlogger na yan, 'di ba? Hindi naman po natin ginagawa 'yun. Pero yung kabilang kampo mga pre, mahilig po sila niyan, 'di ba? Pag may namamatay nga na PBBM vlogger, tuwang-tuwa nga yung mga yan, deserve daw eh, 'di ba? Pag may mga matitinong kongresistang namamatay, sasabihin pa nila deserve daw. Kala naman nila hindi rin sila mamamatay. Lahat po tayo mamamatay. Oo. Ibig sabihin pag namatay ka, deserve mo rin, ganon. Nako, ingat-ingat kayo sa mga sinasabi niyo, baka mauna pa kayo, ha? Kaya yung mga yan. Yung mga yan, talagang wala na po sa hulog, no? So, pero ingat pa rin po tayo kasi, yun nga, no? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Sa atin, no? Lalo-lalo na sa mga DDS. Malay mo, bukas, next month, may maaresto dyan. Meron na nga. May naaresto ng na isang general dati, diba? Na naging DDS. Nalabasan ng warrant of arrest, ayun. Kalaboso, pero nakapag-bail naman. Tuloy natin. Walang pakialam yung pumatay sa kanya kasi kusang sumuko matindi ang galit niya sa vlogger na ito, sabi pa ni Rudy. Bukod dito, may 2 celebrity din na bagong kasalan. Okay. Kasi kung naalala nyo, na-reveal po ni Peebles na siya daw po ay ipapapatay at pinapahanap. Alam ko po, etong si Inday Sayad, matindi yung galit nito kay Peebles. Kaya nga sabi ni Peebles, pinapahanap daw po siya ng kanyang kalaban para ipapatay. So, ingat-ingat po kayo dyan. Lalong-lalo baka si Peebles ito, nako, ingat-ingat lang. Kasi itong si Inday Sayad, talagang may galit ito kay Peebles. Diba? Na mamamaalam. Kakakasal lang daw nitong mga celebrity na ito at nasawi daw ito dahil may kaugnayan daw sa mental health problem katulad ng anxiety at stress. Itong magiging dahilan ng kanilang siguro magpapatiwakal no or something. So anyway, itong lahat ng mga ito ay hula. Sabi nga nila, no, yung mga tarot cards na yan. Ito share ko lang yung knowledge ko, no. Yung tarot cards at yung panghuhula, wag daw natin masyadong ilagay sa isipan natin kasi nakaka-cause daw siya ng worry. And kung naniniwala kayo sa law of attraction, yung iniisip nyo, yun yung magmamanifest. So pretty... Sa totoo lang, ang hula po, masama po talaga yan. Kung biblical yung pag-uusapan, masama po yan. Diba? Kaya, wag pa rin tayong, wag tayong, kumbaga, parang pwede lang siya maging guide, pero yung papaniwalaan mo po talaga, mahirap. Baka magkasala ka pa dyan. Timas, po tayo mag-iisip ng mga negativities para po ma-attract po natin sa ating mga buhay, mag-manifest po sa ating mga buhay, ngayong 2026 ay magagandang mga bagay lamang. So sabi nga nila, wag tayong magpapahula, wag tayong magpapatarot kasi pretty much yung mga masasamang sinabi ng manghuhula o ng baraha ay yun yung tatalim sa ating isipan at yun yung ma-attract natin. So sabi nila, wag daw. Pero itong mga hula naman ni Rudy Baldwin is form of pag-iingat at paghahanda lang mga ito katulad ng mga pandemyang yan at yung mga bulkan at mga lindol na nakikita niya sa kanyang vision, pinag-iingat lang niya tayo pretty much, no? So, wag na natin kumbaga, let's just be cautious and wag tayong masyado mag-worry, pero paghandaan natin sila. So, yun lang naman yung video mga pre,
Ayan kayo anong reaction niyo dito? Ako ang concern ko talaga dun sa ano dun sa hula na may isang vlogger na papatayin, 'di ba? Kaya anong reaction niyo dito mga pre? Wait lang Oh. Ayan pero tandaan po natin, pag nangyari man po yan, wala po tayong ibang sisisihin kundi ang kampo ng mga demonyo. Walang iba. Yung grupo ng mga DDS. Mga DDS! Ay, naku po. So kayo mga pre, anong reaction niyo dito? Comment down below. And syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating, bago tayo mag-proceed sa ating topic mga pre, ayan kalimbangin niyo po yung ating TikTok, Facebook, YouTube, ayan, mag-like, share, subscribe na po kayo, mag-follow na po kayo sa ating Facebook page na Ballpoint Man 2.0. At syempre, no, sa ating TikTok. Ayan. So, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo mga pre.